And hello guys, welcome to the International 2015 Group Stage Cloud9 versus LGD Gaming. And isa to sa mga pinaka-interesting fight ditong group stage dahil marami nag-anticipate ng magandang laban. Lalo pa nung mga past game, magaganda pinakapakita ng mga team sa kanilang mga bracket para makakuha ng magandang seed sa main event. And sa tournament na to, number 1 Chinese team ngayon ay LGD Gaming. Napaka-dominant nila. Kaya nila talunin halos lahat ng team eh. Siguro parang sila yung IG nung TI2. TI2 ba? Nung TI2. And tingnan natin kung ano mangyayari sa laban nila dito sa Cloud9. And first pick na LGD, Gyrocopter and Tusk. And for Cloud9 is Undying and Queen of Pain. So, binan ng Cloud9 ng Clockwork. Natatakot sila sa potential na initiate for Clockwork. Dahil kung napakagaling ka talagang gumamit ng Clockwork, kaya mong ibahin yung flow ng game sa isang hook lang. Lalo pa kung makukulong mo isa sa mga core ng team na nagsusupply ng damage for team fight, talagang malaking bagay yun. And binan ng LGD yung Naga Siren. Natatakot sila sa potential na support dahil napanalatan nila yung mga last game, previous games. Lalo pa nung ginamit ng secret to against Fnatic. Ibang klase pinakita nilang game dun. Pagka kina-counter initiate o kaya mag-initiate yung Fnatic against Team Secret, maka-counter lahat yun gamit lang yung sleep, lalo pa kung walang BKB. In terms of early game, minsan wala pang may BKB sa team eh. Minsan isa lang, minsan yung talagang carry lang talaga. So bali useless yung apat mong team. Ikaw lang mag-isa gumagalaw and kaya kang gulpe nung 5 sa secret. Yan talaga napakahirap na matchup yun. And binan din ng LGD yung Leshrac. Natatakot sila sa potential burst damage. Lalo pa pag nagkaroon ng maganda early start yung Lesh. And dumami yung Bloodstone charges niya. Di biro yung burst damage na binibigay niya sa teamfight eh. And C9, binan nila yung DK and Viper. And good ban for C9 na binan nila yung Viper. Dahil napakalakas na counter yun against Queen of Pain, lalo na sa laning phase. And tanky rin kasi yung hero na to eh. Lalo pa pag nagkaroon siya ng mech, sustain niya na yung sarili niyan, nakakatulong pa siya sa team. And LGD, binan naman nila yung Broodmother. Ayaw naman nila ng Rat Gaming dito. And ang problema kasi sa Broodmother, pagka napabayaan mo siya sa isang lane, o gusto mo man siyang patayin, kailangan nyo mag-commit ng 3 heroes dun eh. Napakarami ring bibili na sentries para sa detection niya. And minsan hindi pa nga nakukuha dahil sa mobility na meron ng Broodmother. Hindi katulad sa Dota 1 na hindi siya pwedeng lumagpas-lagpas ng terrain. Kung saan lang mismo yung web, doon siya sa gitna. Hindi siya nakatago sa puno, sa high ground, sa cliff. And LGD pick Dazzle. Isa sa mga popular na na support niya yung meta. Lalo pa kung mapapatagal niya yung masusustain niya ng matagal ng Gyrocopter. May spaman niya ng may spaman yung rocket barrage niya. Lion. Minsan na lumabas sa meta na ngayon ng Lion. Hindi siya piliin for some reasons. Kahit pa malakas yung disable na tsaka potential burst damage.
And kung makikita natin yung both teams, hindi pa masyadong pinapakita yung mga strategy nila. Medyo tago pa. Flexible pa sila parehas. Marami pang pwedeng piliin, no? Marami pang pwedeng mangyari. And in terms of team fight, parehas capable ng both teams eh. Pero mas malakas ang burst ng LGD dahil doon sa Walrus Punch na sure hit pagka tinamaan mo ng snowball gamit ng task. And pwede pang pick dito na LGD Bloodseeker. Magandang pick yun against Queen of Pain para hindi siya makapang blink in or blink out. And masa-silence niya. Maganda rin yung silence doon. Ang laki ng AoE eh. Lalo pa kung walang blink dagger yung Lion. Hindi siya makakaposisyon na maganda for multiple stuns tsaka finger. And sa Undying naman, magandang counter to sa magandang counter ang Undying for supports na nag-i-initiate. Kung magbe-blink in sila in stun, and pag kinapitan na sila ng zombie, hindi na sila makakatakas. It's either makapatay sila o mapatay sila bago sila makapag-burst ng heroes. And LGD pick Lina. Pero sa pinapakita ng LGD, hindi natin masabi kung support Lina ba to o core. So, Cloud9 pick Razor. Pumili na siguro ng Razor yung Cloud9 dito para magkaroon sila ng mech carrier. Pero pwede din naman ibigay yun sa Undying, pero kung pupunta sila sa route na magme-mech ang Razor, kukuha na lang ng ibang utility ang Undying like Glimmer Cape or mech. Pero ang uso kasi ngayon sa meta, lalo pa lumabas yung Greaves. Yung support na carrier ng mech, siya na rin yung bibili ng Greaves. Automatic yun. O kaya mech or mech to arcane or arcane to mech. Sino mamauna dun? Kung ano man kailangan ng team sa team fight. Lalo sa pick-off. So, binana po ng LGD yung Bloodseeker. Natatakot sila sa potential nun eh. Pang-counter din kasi yun eh. Lalo pa pag na-surpresa nyo yung team. Kuwari, smoke gang. Tapos nagkakitaan. Eh, hindi nila agad ako yung Bloodseeker. Magba-blood rate lang yun. Dun sa napakalaking area. And pwede nila mabaliktad yung game dahil sa silence. So, it's gonna be a support Lina inverse. And last pick ng LGD, Ember Spirit. Kaya din siguro nila binan yung Bloodseeker para kasi pag nag-rapture, hindi naman siya tatablan pag nag-fire remnant. Pero hanggang doon na lang. Hanggang remnant na lang siya. Hindi na siya makakalapit-lapit ng konti. Hindi siya pwedeng gudumistansya tapos i-spaman niya ng Sleight of Fist. Dahil nga naka-rapture siya, pwede ring naka-blood right. So, good ban for LGD. Naintindihan ko kung ba't nila binan yun. And Cloud9 binan nila yung Storm Spirit kasi natatakot sila dun sa sa potential nga snowball tsaka yung mabilisang initiate. Lalo pa meron ng task tapos meron pang Storm Spirit na pagala-gala. Pero same din naman sila sa Ember, pero in terms of mid to late game, alas parehas lang kasi sila eh. Nung potensya, kaya nila agad burst. Almost similar kasi sila eh, kasi para silang spirit. Spirit hero. And mas nakakatakot late game ang Ember Spirit. Kasi alaki ng coverage siya sa area. Thanks sa Sleight of Fist and Bat Rider. Oh my goodness. Ngayon ko na lang ulit nakita si Fata gumamit ng Bat Rider. And sure naman ako na yun ang gagamitin niya dito sa game na ito. And magsisimula na yung game any minute, any second. Nagko-connect na lang yung mga players sa kanilang mga heroes.
So, tingin ko, Big Daddy, ano to eh, Tusk, and, ano, Yao. Oh, so offlane. Yeah, offlane. Offlane Tusk. So, napakatagal pa rin po nila mag-connect. Ano kaya yung nangyayari? Hindi mo naman pwedeng sabing low budget tong TI na to dahil $18 million sa first prize. Oh my god, napakalaking pera no. So, paalala ko lang yung mga teams and their heroes. Yao for Tusk, maybe for maybe mid lane Ember Spirit, Shawait, Lina, MMY, Dazzle, and Salar for Gyrocopter. And punta naman tayo sa C9. It's a pause. Oh my god, nagbag daw. Sabi ni Bone 7. So, in terms of, so medyo flexible pa rin ng both teams. Ang pinakaabangan dito yung Batrider ni Bone 7. Dahil once magkaroon siya ng early blink, talagang mapapahinto niya yung farming ng mga cores. Lalo pa pag yun ang nakukuha niya. And magkakaroon yun, dahil doon sa gagawin niya, magkakaroon ng magandang space ang core or mid sa team nila. So, bali, dalawa sa kanila nag-rotate. And nagpa-farm nila iba habang kinukuha nila yung mga kailangan nilang item. And C9, pupunta sa jungle ng LGD. Magtatanim na siguro sila ng, wards. Para i-block yung full camp. So para ata hindi maganda matchup to para kaya para sa akin kasi kung si Bone 7 lane dun sa bottom or easy kill yun para sa Bad Rider eh. Mas takal lang siya na maraming stack lang galit. Oh, dito sa bottom lane si Yao running low in his plasma field. One more right click from Eternal Envy and he will get a kill pero meron pa rin siya Shadow Strike Poison pero makakaligtas siya. Napilitan siyang gumamit ng salve para hindi siya agad mapatay. And Big Daddy, nakaspatan na tong wards dito sa top lane. And nandito si Misery, hinaharas dito si Yao in a stun. One more right click will do it. No, hindi, meron siya oh, what a good dodge by Yao pero mamamatay siya dito sa gagawin niya. Pinatagal niya lang eh. And Misery will get the first blood. And medyo later si Shawit para tulungan siya. Good dodge by Yao pero ganun din naman ang result. So, dapat tinanggap niya na lang kamatayan niya. So, Bone 7, dito sa safe lane. So, medyo pantay lang yung matchup. And nandito, in-aggressive na nila. Body block by Big Daddy. Ginamitan ni MMY ng healing wave. Hinaras si Sylar. So, 4 stack na. And one more right click. For Big Daddy, he will dive. He will go for it. Pero hindi. Sinustay siya ni MMY and hindi worth it yun. Oh my god. Kung nag-commit siguro si Bone 7, mapapatay pa nila si Sylar. Pero tingin ko medyo malabo pa rin dahil si MMY para sustain si Sylar. So, hindi niya nakuha yung kill. Hindi naman sa bottom lane. Envy and Misery, sinozone out ng members ng LGD. Dito naman tayo sa mid lane. Medyo pantay lang yung laban. And another pose for C9. Trivia nga lang pala, yung alos lahat ng members ng C9, medyo pabebe silang lahat. Marami silang cheche bureche bago mag-start ng game tulad ng magugas na kamay, bla bla bla. Basta marami silang arte. Parang ang mindset kasi nila, kung makakatulong man yung konting pabebe nila sa play, gagawin at gagawin nila. Pati ata ang manager nila, nakuha na rin yun eh. And so, back tayo sa game.
Yawen siya, wait, masyado na na-zone out dito sa bottom lane. Hindi nila i-contest against Razor dahil doon sa static length. Pero pwede silang gumo rito. Pwede nila makil dito si Envy dahil meron lang naman siya ring of protection pero medyo naiilang sila dahil hindi nila alam kung nasan sila yon. So in terms of last hit, leading si Bone 7. Pantay lang sila ni Envy. Which is para panalo na sila dito sa top lane. May advantage na sila. Dito ulit sa top lane. May tatlong stack na ng sticky napalm dito si Bone 7 pero ginamitan na ng tombstone ni Big Daddy. Big Daddy is running low pero running low na rin si Sylar. Ginamitan na ng grave. He will TP out safely. And good save for LGD. Good place. Misery. Nag-smoke. Balak na nilang kunin dito. Nag-commit na sila kay Maybe in his stun and they will surely get the kill. No. Na-dash ni Maybe pero mamamatay pa rin siya kahit meron siya flame guard. And good rotation for Misery. Worth it yung smoke gank na ginawa niya. Top lane. Turn on LV, naroon si Xiao eh. Oh my goodness, ang lakas ng damage na yun sa plasma field. And si Sylar nag-rotate na dito sa bottom lane. Alam niyang mahihirapan na siya against Batrider. And yun kasi ang kahirapan talaga sa Batrider pagka-lane mo siya. Yung spam niya. Super slow ka na. And pag pinapa niya yung Firefly, aray ko be. And Misery nakuha yung illusion rune. Gugulungan siya ni Yao. Ginamitan ng Dragon Slave. And ginamitan na rin ng Ice Shards pero hindi siya na-stock. Chine-chase pa rin siya pero tingin ko babak na sila rito. Wala sila mapapala. Baka imbis na mapatay pa nila si Misery, iba pa mangyari. Mabulilyaso pa yung pagpa-farm nila, etc. So, si Envy nakabuo na dito ng threads. So, nag-rotate rin pala si Big Daddy. Pinabayaan na nila dito si Fata. Oh my goodness, hindi magandang strategy yun dahil nakakatakot tong potential ng Batrider. Once he gets an early blink, talagang mamimingwit na lang siya na mamimingwit ng mga heroes and kaya may malakas ang potential ng C9 man-burst. Lalong-lalo na sa hero na Queen of Pain. And mid lane. Wala masyadong kaganapan and si Yao taghirap pa rin. Dalawang tangkay and magic stick lang gamit. Talagang hindi siya na-zone na siya ng matindi rito sa bottom lane eh. Kahit kasi nando ka sa loob ng snowball, hindi natatanggal yung static link ng Razor. So bali, habang tumatagal yun, pinapalakas mo lang yung Razor and pagka nilabanan mo siya harap-harapan, ikaw pa mamamatay. So bali, disadvantage talaga sila sa laning. Dalawang lane ang pinanalo ng C9 and pantay lang tatlong lanes na actually kasi napatay nga pala nila kanina si Maybe. So bali may malaki na silang advantage. So yun natin yung advantage in terms of gold. So lamang na lamang ng C9 dahil sa kills and magandang panimula sa laning stage. So, si Fata, meron ba siyang item? No? So, dito po sa mid lane. Maybe. Who knows? Shall it? Naras lang konti si Sylar. And kahit dito sa bottom lane, naghihirapan pa rin si Sylar sa kalagayan niya dahil sa decay and plasma field and static link. Lalo pat disadvantage din siya kasi yung range niya sa gyrocopter para lang kasi si Luna to eh. Di sila nagkakalayo ng range. Yung alam yung long range na sa kanila pero parang mili humampas eh. And dito maybe
Hindi naman nila mapapatay si Maybe dito basta-basta dahil meron siyang Fire Remnant and they need a sure stun. Which is meron nga pala si Misery pero kung maganda layering ang skill nila, mapapatay nila si Maybe kung wala nga lang si Sylar kasi nakaantabay lang siya dun in terms of in case na mag-grave eh. In case na mag-low siya, meron pa siyang time mag-remnant dahil naka-shadow grave siya. And so bali pinagpapalevel na nila dito si Misery para ata maging effective siya sa ganking and si Bone 7 may 1-2 na sa bangko. Tingin ko pupunta na lang siya sa jungle. Stock nandito, bottom lane. Envy, static link si Xiao pero makatakas to. And balak nilang kunin dito si Sylar, ginamitan na ng plasma field. Kinumitan ni Sylar yung cooldown. Mayroon na nag-TTP bottom lane. Kinumitan rin yung Sonic Wave and they will get a kill and nag-rotate na dito ang LGD pero si Baby running low. Okay, good snowball. And makuha kaya nila si Envy? Who knows? And namatay din pala dun sa baba si MMY. Killed by Fata. And napatay din nila rito si Yao. And it's a 3-4-0 in favor of C9. Ang ganda ng paniwala ng C9. Unfortunate lang na hindi nila napatay si Envy kahit sa magandang pinakitang snowball ni Yao. Ang ganda ng snowball ni Yao na gawa niyang madodge yung ilang sa mga skills ni Queen of Pain. Kaso hindi nga lang nila nakuha si Envy. Dahil din yun sa tombstone ni Big Daddy eh. Maraming kumapit na zombie din kay Yao. Siguro mga 4 o 5. Who knows? Yun yung may kagagawan kung ba't hindi nila napatay dahil na-crippled yung movement speed niya. And dito sa top lane, Yao and Maybe, smoke gank. Naghanap sila ng madaling pick-off, which is Misery. Hindi naman siya tanky. Okay, snowball. With Misery, okay, hindi niya tinamaan ng stun dahil nakatago doon sa snowball and they will get an easy pick-off for Misery. Na kailangan nila dahil talo na yung tatlong lane nila eh. Lalo na si Sylar, hindi masyado makapag-farm. Tulad nga ng sabi ko, dahil doon sa range, kailangan niya gumamit ng flak cannon and wala naman siyang sustain para doon sa skill na yun. And medyo matagal din yung cooldown. So, bali nag-i-stack na po yung LGD dahil alam nilang behind na sila. Tignan natin kung sino kukuha. So, hindi surpresa yun na si Sylar ang kukuha nun. Makikipag-share na lang siya ng experience dito kay Yao tsaka kay MMY dahil kailangan na dalawang support na to yung yung levels dahil behind na nga sila tulad nga ng sabi ko and free farm pa yung ilan sa mga hero ng Cloud9. And meron ng Blink Dagger si Bone 7. Magandang pagkakataon tong i-reveal yung magandang Blink Dagger niya. And ang totoo niyan, sa pro games, ang expected ng mga pro teams na lumabas ang Blink Dagger kahit maganda yung farm 12 minutes. Nahati yun ni Bone 7 in just 10 minutes. And kanino niya gagamitin to? So gagamitin niya maybe ginamitan na ng net. Lasso, siring lasso. Pero mabadash si Maybe. Oh my goodness, good dodge by Maybe. Ginamitan ng Remnant. Hindi pa rin kaya ng burst damage ng Queen of Pain kahit ginamit niya na lahat ng skill niya. O maaaring nag-hesitate lang si Queen of Pain. Nabitawan lahat ng skill niya dahil akala niya sakto na yun eh. And say by the build dun si Sylar. And habang nangyayari lahat yun sa mid lane, nakuha na ni Envy yung bottom lane. And meron na din siyang Tranquil Boots. So in terms of item progression, medyo okay naman yung farm ni Maybe. Mababa nga lang tulad ng inaasahan natin dahil kahit apagay siya sa Queen of Pain na nandito, ginamitan na ng Searing Chain. And hindi masyado magtatagal dito si Envy. Ngayon itong dalawa sa LGD, balak na naman nila makakuha ng easy pick-off
for Misery. Si NB nagmamatapang dito sa bottom lane dahil alam niya makasusustainan siya dito ni Big Daddy. Yawen, Shawait. Nag-rotate na dito sa jungle. Naglalagay lang ng wards. And cooldown ulit yung Flaming Lasso. Si Bone 7 siya, pwede na naman siya mamingwet anytime. Lalo pat pag nakakuha siya ng nakakita siya ng magandang opportunity. So both teams play passively and balak nilang kunin tong mid lane. Apat na po sila umaantabay dito pero tingin ko natutunagan na to ng LGD. Lalo pati hindi na nagpapakita sa map to si Bone 7 and Big Daddy nag-commit na ng Tombstone para ma-zone out yung mga potential na magti-TP para i-defend to. Mag-rotate din ang team LGD, nag-smoke, nag-5-man smoke sila. And alam nila kung saan position manggagaling and nandito rin po si Envy parating na sa mid. Tignan natin, Yao, ginamitan na snowball si Fata, call down. Okay, it's an easy pick up for Team LGD, patay na bigla si Fata. Pumutok siya sa Laguna Blade and zone out na niya tong team ng C9. Ice Shards, Envy and Big Daddy running low. Okay, dinanan na ng rem nandito si Envy and pumutok siya. Pati na rin si Big Daddy and LSA walang tinamaan. Nag-blink out pa layo si Bone 7. So it's a 3-4-0. Nakabawi na rin ng Team LGD. Magandang smoke gank and naprotektahan din nila yung tower nila sa mid lane. Which is good news para sa kanila and siya nagkaroon na rin ng item. Meron na siyang threads. And maybe meron na siyang face boots. So dahil sa pangyayaring yon, medyo nakakabawi ng LGD. Pero wag sila papasiguro. Na-surprise silang lahat dun eh. Mas maganda rin yung sustain na pinakita ni MMY kaya nakatagal sila sa laban. Pero hindi pala, na-burst nila ng mabilisan si Fata. So bali pagka snowball, kinupit na ang cooldown, tinamaan siya ng mga skill na yun. Then nilago na siya sa mukha, so bali patay na talaga siya, sure eh. So nakuha rin pala ng C9 na middle tower. And balak na nilang kunin tong top lane. Kinumitan ni Big Daddy yung Tombstone. And tingin ko magbaback sila rito. Nakomit na yung Tombstone eh. And cooldown pa yung flaming name nun? Firefly. So si Fata, hindi pa natin alam kung anong balak niyang buuin. Pwedeng Sheepstick, pwedeng Link and Sphere. Pero mas maganda siguro kung bubuuin niya Sheepstick para meron sila magandang lockdown. Lalo pa against Ember Spirit na malikot. Terms of item progression. Okay, meron ng mech dito si Envy. And LGD, tumatama nila rito sa top lane. Gusto nila makakuha ng tower. So, magbaback yung apat sa LGD. So, medyo Farmville muna nilalaro ng dalawang team. And hindi. Nagpakita dito si Maybe. So, bali tatlo sa members ng C9. Balak nilang kunin to. Kailangan mauna rito si Bone 7 pero natunugan sila ni Maybe. Nakaramdam. Wala nagpapakita sa lane eh. Si Envy lang tsaka si Misery kaya kailangan talaga siyang kabahan. Once na hindi mabilis ang reaction niya, malalaso siya bigla and it's a sure kill. Lalo pa nandun si Big Daddy.
Once na mapap kasi ni Big Daddy yung ulti niya, tapos malapit siya kay Maybe habang nakalaso. And then binurst down siya ng Queen of Pain, ma-amplify lahat ng damage na binibitawan eh. And mag-rotate na rin yung ibang members sa LGD. Mukhang merong madugong labanan na mangyayari dito sa bottom lane, pero kung meron man silang makukuha, pinaka-high chance dito si Big Daddy, nagtatago lang dito sa 3 line. And wala pa silang masyadong pan-lockdown dun sa sa Queen of Pain. Pero na lang kung tamaan siya ng snowball, which is mahirap. Depende na lang kung magbi-blink in siya forward. So, si Misery meron siyang blink dagger. Mas maganda na initiation sa side nila. And piniping out dito si Big Daddy. Na mag-TP na siya palayo dahil isa danger zone. Wala rin nagpapakita rin kasi sa lane ng LGD, and ito na po yung cavalry. Papunta na, nag-smoke na po yung C9, 3-man smoke. And hindi naman magandang surprise to for C9. Dahil di nila alam na meron ng blink dagger dito si Misery, and mukhang merong magaganap na laban dito sa top lane. Pumoposisyon na rin si Fata and Bone 7. Pinap na po ang Firefly. Okay, nag-blink in. Inatak dito si Yao. Ginamitan ng Yules, Finger of Death, and they will get an easy pick-off. And hinahabol na po ng mga zombie ang mga members ng Team LGD. And tingin ko hindi nila pwedeng labanan to. Pero kung gusto nila, tingin ko malaki din ang chance sila manalo. Pero medyo tagilid eh. Kasi hindi pa napop ni Envy yung mech. Kahit pa wala ng lasso and tombstone, pwede pa rin sila lumaban. So, Sylar rushing BKB. Alam niya sa sarili niya, hindi siya makakalaban ng ganun-ganun lang. And si Fata, hindi pa bumibili ng items. So, bali, hindi pa rin natin alam kung ano balak niyang buuin. So, bumili ulit ng smoke si Bone 7. Balak niya ulit mga pick-off. Kailangan, hanggat kaya niya, harasin niya ng harasin yung pagkakataon niya meron siyang Firefly. Kasi tignan mo yung nagawang advantage nun. Nakakuha siya ng isa, 4v5 agad yung laban. Pero kaya, ang dami pa rin nilang kinumit dun eh. Finger lang ata kinumit nila dun sa last fight na yun. Eh, nag-smoke gank ng Team LGD. Papunta sila dito sa top lane. Gusto na makakuha. Eh, nag-group up din yung C9. Tingnan natin kung mag-smoke din ba sila o hindi. Eh, meron nagtitipi dito sa mid lane. And that is Big Daddy. So, ba't naghahanap ang doon dalawang team? Magkakakita naman sila. Kung kanina sa bottom lane. Sa bottom jungle. At ngayon naman dito sa top jungle. Eh, nandito na. Pumepwesto na yung pares na team. Pero nakasmoke pa rin C9. Nasa kanila yung surprise. And Bone 7, pinap na yung Firefly. Sino kaya kukunin nila ito? Ginamit na ng Ishard Diao. Tinamit na yung Tombstone. Oh my goodness. Hinatak si Xiao. Pero yun ba talaga magandang target? Okay, namatay si Fata dahil sa cooldown. Nilago na blade si Envy bago mamatay si Xiao. And LGD is running. LGD is losing this fight. Oh my goodness. Double kill. And nasira yung snowball. And hinahabol na lang dito si Maybe. And isa na lang, it's a team wipe, pero mukhang malabo pa rin yan. Masyado talaga mailap ang Ember Spirit. And magandang team fight yun para sa C9. And namumuo pa rin yung bola ron sa taas. Pero technical difficulties na problema ngayon ng Dota. Napasama yung balak nila mag-push in the name of LGD. Pero look at the bright side, hindi naman namatay si Maybe na isa sa mga kailangan nilang hero para makabalik sa laban na to. And so bali shipstick nga po ang bubuhay ni Fata. Mayroon na siyang mystic stuff dun sa courier.
Ready to go na anytime. And si Shawit ang bubuo ng Greaves sa team nila. Tingin ko siya, bubuo na lang to ng Blink Dagger. Para mas maganda yung initiation niya. So dahil sa exchange na yun, imbis na papalapit na yung pagbuo ni Sylar sa pinapangarap niyang MKB, para tumagal-tagal siya sa teamfight, naun siya may. And Bone 7, meron na siyang Gem of True Sight. Maganda na yung view nila. Ay, nandito na si Shawit, ginamitan na ng Tomb, Eye Shards. Zinown out by, then nagawang stun ni Misery si Shawit, and tingin ko hanggang doon lang gagawin nila. Para sila magpe-play safe. Dahil once na mag-commit sila, lahat ng team members ng LGD magtitipi na dito sa taas. And Bone 7, pin-up na yung Firefly. Wala nga lang siyang vision. And yun na nga, buo na yung ship stick ni Fata. So, hindi na basta-basta makakatakas si Maybe, which is the ideal target para sa team nila. And both teams play passively. Si Envy meron ng BKB. So, bali, hindi na siya matatakot na malaguno sa muka dahil support lina lang naman yun. Unahin niya muna yung utility tsaka sustain sa team kesa sa burst damage na binibigay ng Ags. And dahil doon sa BKB ni Envy, tingin ko magpupush na talaga sila ng tuluyan dito sa top lane. And Bone 7, pin-up na yung Firefly. Nandito na sa batuhan, naghahanap ng mabibing wet. And tingin ko hindi ko contest ng LG dito dahil ano na sila eh. Lugi na sila in terms of farm eh. In terms of item. So uncontested to, pero habang nangyari lahat yan, medyo nag-free farm doon si Sylar. Pinipilit niyang makakuha ng mabilisan yung BKBing pinapangarap niya. Para di niya kainin yung mga potential members tulad ng stun, hex. Actually, double hex. And finger of death. So, meron na rin siyang BKB sa wakas. So, nag-transition naman ng C9 dito sa mid lane. Tingin ko may laban na mangyayari dito. We'll see. Mukhang balak nila dito si MMY. Napunta naman ngayon sila dito sa bottom line. And meron ba TP si Maybe? Yes, meron siyang TP. And kailangan pa ng items ng Ember Spirit bago siya lumaban. So, magti-TP siya palayo. So, dahil walang tao sa top lane, dun muna ako. So, si Big Daddy meron pa siyang Glimmer Cape. Isa sa mga OPing items. Lalo pa wala kayong detection. Kasi, pagka nag-initiate kayo dun sa kung sino man, tapos maggamitan mo ng Glimmer Cape, lalo pa kung magic yung pang-initiate mo, o kaya umaasa ka sa magic burst, mahirapan kang gawin yun dahil 50% magic reduction ang binibigay ng Glimmer. And si Maybe kinuha yung top lane, uncontested din. Pero wala nang pakialam ang C9 doon. T1 lang yun. Kukunin namin, T2 na eh. Ayun, marami silang sustain. And sa tingin ko, parang ayaw pa rin mag-defend dito ng LGD. Scattered pa rin sila sa map. So habang kinukuha din pala ng C9 yung bottom T2 nila, babawiin naman sila dito sa top. Pero mas mabilis mag-push ang C9. Thank you sa pushing capabilities nila. And wala pa pong ang Aghanims tong si Envy. Paano pa kung meron? Ako. And Big Daddy, pinap na yung ulti. Nalros punch niya yung zombie. Oh my god. Hindi ko naka-right click para sa kanya yun eh, na naka-auto-active. And so, binate lang po nila yung mga skills.
Eh, may napilitang mag-pop ng mech. So, kinanti lang ng C9 yung base ng LGD. And they will back. So, walang balak mag-rush tong C9 Kahit control nila yung map. Eh, nakakatakot kumuha din kasi ng rush kung LGD ka. Which is tingin ko, gagawin nila ata nila. Ewan ko lang Meron naman silang pan-detect kung sakaling meron palusob sa kanila. Pero nakakatakot pa rin yun dahil meron Batrider na kalaban. And so, bali nangunguna ngayon sa network si Fata. Tatlong core ng C9 ngayon ang nangunguna. Which is Badyo sa LGD. Dahil mas madami pa ang farm ng Lion ng C9 kaysa sa Ember Spirit ng LGD Nag-pop na po ng smoke tong C9. Tingnan natin kung saan sila pupunta. Balak na naman nila atang ma-make off o trip nila mag-rush. Walang nakakaalam. And Team LGD playing passive. Kailangan mo nila makuha yung mga items na kailangan nila bago sila sumabak sa teamfight. And parehas passive ang both teams. So, C9, balak naman nila mag-rush. Mag-rush na sila. Meron ba sa kanila may Solar Crest? Wala pa. Pero uncontested din to And kahit pa gustong habulin ng LGD to pagkakataon na to, malayo sila para i-counter tong rush. By the time na makapunta sila siguro ilang hits na lang Roshan bagsak na. Medyo matagal nga lang ang pag-rush ng C9. And tingin ko nakaramdam na rin ng LGD. Alam nila na nag-rush ang C9 dahil di sila nagpapakita sa map. Okay, nakatakot lang din nila siguro yung potential smoke gank. Which is hindi naman yun ng kaso dahil nakuha na ng C9 ng Aegis. So, pwede na sila mag-push high ground. Wala na kaming paki sa T2 nyo. Didiretso na kaming T3 para mabilis na tong laban na to. And isa lang sa cons ng stage group na to sa TI cons para sa players napakaraming games na kailangan laruin para lang malaman kung saan bracket kayo mapupunta. And stressful yun kasi strategy. Tapos constant focus mo dun sa game. Lalo pa Dota pag hindi ka focus o kaya tsaka hindi ka focus tsaka pangit yung reaction mo. Pangit din yung performance mo. Pero kahit pa sabihin nyo naglalaro lang sila ng computer, nako stressful po ito Hindi lang naman daliri tsaka mata ang ginagamit dito. Nag-iisip din po. Gumagamit din po ng utak. Lalo pat sa tournament na ganito kalaki ang full price. Hindi na po biro to. Ito na po kumikita itong mga players na ito. So si Razer meron siyang Aghanims. Oh my goodness. Hindi ko alam kung makakapag-defend pang ang LGD dito. Napakabilis na ng damage ni ng team na C9 against building. And si Maybe nakabuo na pala siya ng Battle Fury. Meron din-deliver na yung Chrysalis. Papunta na siya sa Daedalus. Bone 7, meron na pala siyang BOT.
Misery, ano na rin, kompleto na rin ng item niya siya for mobility. Meron na siyang 4-step and blink dagger. And si Fata, meron na siyang BKB. So, bali hindi na siya tatabla ng cooldown, which is yun ang isa sa mga weakness siya kaninang teamfight. Sinasalo niya lahat ng skill and Laguna Blade din. Para di siya magkaroon ng contribution na maganda sa teamfight. And habang nangyayari yan, si Maybe, take advantage siya sa, alam niya eh. Kasi pag, sa mga gantong games, yung mga pro gamers alam na yung mga strategy ng isa't isa eh. Nagkakapaan na sila. Wala sila sa map. Malaki chance na doon sila sa opposite jungle pupunta, which is sa kalaban. Nagtipin na rin pabalik doon si Maybe. Gusto na nila i-defend tong bottom lane. And Envy, pinap na yung Eye of the Storm. Ginamitan ng shards. Ginamitan ng rocket. And tanky siya. Nandito si Bone 7. Hinatak na dito si Sylar. Ginamitan na ng Grave. Di ba siya damage? Ginamitan ng Finger. Pinap na yung BKB ni Sylar. And he will fall down for the Eye of the Storm. Sinatay siya ni Envy. And namatay din pala si Shawit sa exchange na yun. Maybe nakaligtas gamit ng Fire Remnant and makukuha dito ng C9 ng tower. Running low din sila eh. Pero meron pang AG si Envy rito. And tingin ko magba-fold back na dito ang C9. Pag na-chambahan sila ng crit wave, pwedeng mamatay isa sa mga team members nila dahil mabababa na sila. So once makakuha ng magandang farm dito si Baby at mabuo niya na yung Daedalus, nakakatakot na to. Malakas na yung burst damage niya. And actually, medyo nahirapan nga yung C9 na pabagsakin agad si Sylar kahit pa nahatak niya to kasi nag-defensive use eh. Nag-defensive use si Shawit para makabili ng oras kay Sylar. And sa exchange yan, wala pa nga talaga masyadong items si Maybe. Ang damage item niya pala doon, Battle Fury. Pero kahit gano'n, hindi na squishy si Sylar, Kaso nasayang yung pop niya ng BKB, last second. Kung kailan malapit siya mamatay, hindi na siya makakaligtas doon kasi, tumatagos sa BKB yung Eye of the Storm ni Envy. Tumatagos na ba yun pagka naka-ags? Hindi, talaga physical siya, parang ult ni Wish Doctor. So, useless ang BKB. Talagang kinidlatan siya eh. Bone 7? Balak niya kaya bubuo kaya siya ng Madis dito? And magti-TP back ng LGD. Hindi nila kaya makipagsabayan sa push. Lalo pa sa potential na bigay ng Razor. So nag-transition na po sa mid lane tong C9. And si Maybe magtitipi na dito sa mid lane. Mukhang magkakaroon ng malaking laban. Nag-smoke na po ang LGD. Nakuha na lang rito si Envy. He will go down. No, hindi. Napakatigas siya. Glimmer siya. And pinap na po yung tombstone. Hinahatak na siya pabalik ng mga And maybe, ang lakas ng crit. And si Shawit, iiwan na lang nila dito. Sacrificial Lamb. And mega kill for Eternal Envy. And tingin ko, free tower na to. Kula pa sila sa crit. And Yao, ginamitan ng Walrus Punch. Cooldown, walang tatamaan. Nakapag-blink out palabas. Si Fata. Good dodge. Hindi nila agad napatay si Andy kasi tulad nga nasabi ko, na-defensive glimmer siya ni ni Big Daddy. And meron din siyang time map pang BKB. And yun na nga, ganda ng prediction ko. Nakabuo ng nasa Badis si Bone 7.
Sa mga hindi nakakaalam na maganda rin tong item na to kasi tulad nung minsan nagpab ako, sinabihin daw ako noob. Noob ako kasi binasok matis ko daw yung Batrider. Sa isip-isip ko, mas noob sila kasi hindi sila nanonood ng pro games. Kaya hindi sila natututo ng mga bagong strategy. Actually, maganda yung item na yun sa Batrider eh. Yung movement speed mo, ang bilis mo eh. Kahit ata hindi mo na i-4 stop, malaki malalakbay mo pagka pinap mo yun. And malakas na rin ang damage dito ni Maybe. Nakabuo na siya ng Daedalus. And Fata, nakabuo na rin pala siya ng Aghanims. Nakakatakot na yung burst damage niya. Kasi yung cooldown, increase the damage, reduce cooldown. And physical na rin nga po pala yung, pure na yung Sonic Wave. So, bali, useless na rin po yung BKB. Kaya naging piliin din po kasi yung yung Queen of Pain. Kasi, dati, hindi siya pure. Pag ginamitan mo ng BKB, walang damage. Iba na po ngayong meta. Kasi, iniiba-iba lang naman nila yung yung mga priorities na hero. Para umiikot-ikot din. Di katulad last TI, ang popular na mid laner, Death Prophet. Pero ngayon, hindi na siya maganda ngayong patch kasi masyado nang matagal yung cooldown nung Exorcist. Pero malakas pa rin naman. Actually, binaf nga nila ng konti yun eh. Pinarami lang nila ng konti yung yung Ghost. Pero yung cooldown ganun pa rin. So, bali matagal kasi. Lalo pa sa meta ngayon, ang focus ng bawat team tapusin yung game as soon as possible kasi hindi mo alam yung kalalabasan pag umabot siya ng late game pwedeng mabaliktad lalo pa kung pares kayo magagaling. Actually, lahat naman nandito sa TI tier 1 team. Talagang may ibubuga sila. Ang kinakatakot lang talaga nila yung mga pick-off ba. Hindi kasi nila maiiwasan yun. Kahit gaano kakagaling, meron mamamatay sa inyo. Lalo pa kung napagtutulungan kayo. So, yun nga. Pero tingin ko hindi ngayon ang case dito sa game na to. And paras lang tumatamba yung both teams. In-escort lang dito si Envy. Pero lamang na lamang pa rin in terms of tower numbers ang C9. Dalawa pa sa tower nila, T1 pa rin. And LGD, try ba nila? Iniskataw ni Maybe, ng ilo ni Maybe tong Rush Pit and malalaman nila na tumatambay nga sinin sa kabilang dulo. And meron na palang Skadi dito si Eternal Envy. Oh my goodness. Tanky na siya. Maybe naglagay ng Fire Remnant. And papasok na kaya tong dalawang team? No. And nandito na po, nag-smoke dunk na po ang C9. Tignan po natin kung meron silang makukuha rito. Hindi to ina-expect ng LGD dahil wala silang wards. And ngayon, makikita na nila nag-smoke. So, bali, re-reposition na po ang team LGD. Tingnan natin kung ano mangyayaring laban ng ano klaseng laban na mangyayari. Nandito na po, pinapop ang BKB. Si Fata, ginamitan ng Scream. Tinamaan agad si MMY. And it's a kill. And namatay na rin dito si Sylar. Snowball from Yao. Sinong tatamaan? And they will be wiped. Oh my goodness. And si Maybe na naman po nakaligtas. And hinahunting nila si Maybe. Nakita nila doon sa puno. Ginawa isda. And tinamaan ng plasma field. Yung pinakadulo lang. And it's a team wipe. Triple kill for Eternal Envy. Pwede na silang tumawag ng GG rito. Masyadong outfarm. Masyado ng outfarm ang C9. Ang dami na nila items
So, bali hindi pa rin sumusuko ang Team LGD. Meron pa daw silang pag-asa and Bone 7, pinapapang Firefly, excuse me. And magbaback lang ang C9. Okay! Nag-fake back sila, ginamitan ng Scream, MMY, Yaw, running low, ginawang baboy, binost na lahat ng skill and it's easy pick off and ginamit na po yung Tombstone. Xiao 8, defensive use, pero hindi niya madadash, hindi siya masasama sa snowball and Yaw umikot pabalik and I think it's a suicide mission. Sylar, pinapambigay B, kinamit na po ang cooldown. Makukuha niya lang dito si Misery and namatay din si Fata. Oh my goodness. Pwede na turn around, maybe nagmamama. Pero si Eternal Envy, apaka-tanky. Oh my goodness. Ang tagal nila bago napatay. And it's a 3-4-3, I think. Triple kill for Sylar. Magandang comeback niya sa LGD. Nagawa nila i-hold. Hindi ko masyado naging aggressive ang C9 sa panahon yun dahil iniisip nila na ahead naman tayo sa gold and XP. Siguro kaya na nating tungkunin. Pero marami na kasi silang nagamit na skill doon. And hindi naman agad maka-follow up yung members ng C9 dahil iilan lang sa kanila yung merong blink. 3. Ang pinaka-damage dealer nila, wala. Si Envy pa naman yun. And pagka-commit ni Fata ng Scream, 2 na yung tinamaan. Namatay nga agad si MMY. Oh no, si MMY ba? Si Yao, namatay nga agad si Yao. Pero nabaliktad pa rin nila laban. Good play for Team LGD. And medyo play safe na po ang Team C9 dito. Sorry. Ay talaga nila pamigay itong mid lane. Kasi kung mapoprotektahan yung mid lane, maraming maraming pros Kasi tulad yan, kuwari magti-team fight. Tapos kahit saan kayong parte sa map, kung meron kayong mid tower, makakapag-TP kayo doon. Makakapunta kayo sa kahit isang side ang mas mabilis. And medyo napap yung smoke ni Maybe. Sinilip ng konti kasi dito si Envy. And both teams nandito na naman sa posisyon nila tulad kanina. Tingnan natin kung anong gagawing play dito ng LGD. Hindi pa rin napapap yung smoke nila Si Maybe pa lang nagpapakita, natanggal na po yung smoke tapos na yung duration. Shawit, hindi pa rin makompleto ang Greaves. And Envy, balak na kunin ng Roche this time. Solar Crest. Tignan natin kung ano sagot dito ng kabilang team. Lalaban ba sila? Maybe. Nilabas na yung Fire Remnant. And wala, nagpa-farm pa rin sila sa lane. And tingin ko balak bumili ulit dito ni maybe ng isa pang Daedalus. And oh my god, kung balak labanan ng LG dito, tong rush na to, kung balak nila makipag mamaan tingin ko hindi to magandang desisyon dahil merong DD dito si Envy. And pinap niya na yung Eye of the Storm just in case na pumasok na dito ang Team LGD. And si Yao na Hex. And uncontested naman ng Roche. And high ground na naman for Team C9. Pero look at the bright side, medyo patapos na ng konti ang Eye of the Storm. So bali makakalaban na sila at wala pa namang refresher tong si Envy. So kukunin na lang itong top lane. And meron ng refresher si Fata. Oh my god. 2 Sonic Wave. Na may Axe. Holy shit. So above 1,000 na pala yung damage ni Fata. Sa screen pa lang yun.
And NB, kinamit na yung Eye of the Storm. Meron pa naman siyang BKB charge, so bali hindi siya nababahala rito. And the crit is real for maybe, pero crits lang ang tinatama ng Slide of Fist. And zinozone out ng konti ni Yao dito si Bone 7. Ginamitan ng Scream. Yao, nagkomitan ng Snowball, naging isda, naging palaka. Ano ba, hindi ko alam. Si Yao dropping low. Oh my god, one more right click. Nakuha to ni Fata. And si Sylar, nagmamama. Mapapatay niya kaya dito si Envy bago siya mapatay, pero ginamitan siya static click. Wala siya masyadong damage, and that's a 2 for 2. Oh my goodness, in favor of LGD. Pero wala na silang bottom tower. And nandito na si Maybe. Ginamitan na Shackle. Oh my goodness, yung crit. And mapapop niya yung Aegis ni Envy. And this is round 2. Fight! And 4-stop palayo. Double 4-stop. Ang makukuha naman dito nila si Bone 7. And si Maybe Hot Pursuit. Gustong kunin si Envy. Pinapang Eye of the Storm. Para Remnant. Pero wala siyang kalaban-laban doon. It's 2v1. And dalawang courier, pero habang nangyayari yung lahat ng bagay na yun, dito naman sa bottom tower, nilalanggam na po yung base ng LGD. Pero madali naman nila mapupush yun. And ang ganda ng turnaround, and dahil sa team fight na yun, meron na 6k gold si Maybe. This is it, pansit. Mukhang makakabawi ng team LGD, pwede na nilang baliktaran tong pagkakataon na to. Pwede na siyang bumili ng rapier, kung nagmamatika siya, o another day the lose. Dahil napapap niya si Envy kahit tanky siya. Kailangan pa ng another tanky item ni Envy rito, maybe AC. So bumili ata ng Lincoln Sphere dito si Maybe. And Misery, meron na palang Yules. And meron na palang MKB dito si Sylar. So, bali, may minista na siya. Oh, no. Hindi pala kay ano yun. Sorry. Hindi pala kay, maybe yung Lincolns na yun kay Bone 7 pala. Tingin ko, bibigyan niya naman yung Lincoln Sphere para kay Envy. So, yun na nga, AC ang binili. Oh, so, tama pala ako. Nag-Lincoln pala dito si Maybe para tumagal-tagal siya sa teamfight. And habang nabuo na yung Lincolns niya, may AC naman dito si Envy para mabawasan yung physical damage na binibigay niya. And para ma-reduct din yung armor nila. In terms of item progression, set na si Bone 7 Siya pang initiate pa lang items and drums. Drums ka, Bracer. And si Yao, 2 more 100. 200 gold na lang. Meron na siyang Greaves. So, si Sylar, meron na pala siyang Butterfly. Kakabili lang. Brand new. Oh my goodness, yung crit. Yung crit ni Maybe. Yun ang magiging difference dito sa laban na to. Kung makakapag-produce siya ng maraming crit sa teamfight, talagang mababalik na nila laban. Lalo pa kung habang nagsa-Sleight of Fist siya, nadadash na rin yung mga ilang spells na titutok sa kanya. Nandito na po ang C9, umaabot na dito sa top lane. Ilan sa kanila naka-smoke. Gusto na lang makuha tong rocks. Melee na lang pala ang inaantay. So, bali, may standoff na naman dito sa top lane. Tingnan natin kung sino mananalo sa kanila. LGD ba o C9? And andito na po, medyo pabak ng pabak. Glimmer Cape, Bone 7, may detection pala sila. Ni right click, in-uppercut ni Yao, and pinap na ni Sylar yung BKB, pinap na rin ni Envy. Kinumit na ang cooldown, walang tinamaan, walang damage dahil sa BKB. Nandito, ni-scream dito ni Fata si Yao, and he will fall. Oh my goodness, tilago na sa mukha si Eternal Envy, and wala masyadong damage, and nag-blink in na po palapit dito si Fata, pinap na yung Lincoln's, yung refresher orb. Si Sylar nakulong rin sa top lane, pero meron siyang grave. Will he fall down? Oh my goodness, boy pa rin siya, pero hindi, pinatay na siya ni Fata for scream. And si Xiaowei taging baboy, and it's a 2 for 1.
And nandito si Maybe nag-ahabol, searing chain. Oh my goodness, the crit is real. And one more right click. Yes, he will get it. And kailangan na nila mag-back dahil habang nangyayari na naman yan, nagpupush na mag-isa ang creeps dito sa bottom lane. And Misery, oh my goodness, pumili siya ng Dagon. Next is Dagon 2. And meron na namang nasirang snowball dito sa taas. Anong katoyoan to, Dota? So, si Shawit, meron siyang 2,500 sa bangko. Hindi ko lang alam kung bibili ba siya ng Graves, and si Fata bumili ng BOT, habang si Bone 7 nandito nagpa-farm sa jungle ng LGD. Oh my goodness. Ang ganda ng back and forth exchange ng dalawang team na to. Kung makikita nyo nung early game, siguro mga for the past 15 to 10 minutes, lamang ang C9, pero nababaliktad to ng LGD. Kung akala nyong mapupush na nila ng madalitong base. Kung mapupush na ng madalitong base, then makakuha sila ng magandang momento para sa game 1. And nagkakamali kayo, sabi ng C9. And si Maybe meron na 6k gold dito sa bangko. Tingnan natin kung ano bibili niya. So, bibili na si Fata ng Octarine Cord. Meron siyang Ultimate Soul Booster. And si Misery, meron ng Nexus Dagon 2. Si Envy, 6 slotted na eh. Wala siyang kailangan item. Kailangan niya na lang buyback. Just in case na, makapag-push o ma-turn around yung game. Dahil di pa rin natin masabi kung sino man nanalo. And magaganda na ang items ng support sa both teams. And si Shawit, hindi ba talaga niya gagamitin yung Greaves? Hindi pa siya bibili, no? Tingin ko, kailangan nila sa teamfight eh. Kasi natatanggal nun yung buff. Tapos pagka may percentage ata yun. Pagka low health kayo, tumataas yung regen. Tsaka nagkakaroon din kayo ng extra armor, bonus armor. Which is maganda, OP. Sipin mo, akala mo, micro mo na sila. Mababaliktad mo pa pala yung laban. Diba? Yung mga maliliit na bagay na yun, importante minsan eh. And ito na, BOT na si Maybe. Mas nakakatawa siya mag-split push. And bumili siya ng Demon Edge. Siguro, another na naman to. Daedalus, nandito na sa bottom lane, nagpugpo na naman yung dalawang team. Oh my goodness, pinap na ni Fata yung BKB. And si Maybe, si Yao kasama niya, inikutan na dito si Misery. And nagkaagol na po dito si Sylar, pinap na yung BKB. Tinamaan ng Sonic Wave, kinamit na yung cooldown. And oh my goodness, medyo lugin na rito LGD, nagkakaubusan na sila. Si Maybe naging palaka, makakatakas kaya siya. Yes, he will. And makakuha pa rin nila yung Gem of True Sight. And hindi na masama, it's a 2-for-2 exchange. Para support yung nawala. So, bali, pantay pa rin na laban. Actually, hindi pala kasi nag-buyback ka pala si MMY. So, it's a 3-for-2. Hindi nila nakuha yung kailangan nilang kunin. Kasi mahirap na patumbay itong Razer eh. Mailap tong si Fata, meron din siyang BKB. Kaya di siya ganun katigas. Yung mga items siya, pang sustainer eh, lalo pa nagkaroon siya ng Octarine Core. Kada spam niya, meron siyang percentage na nakukuha ang lifesteal. And yung skills, yung skills niya, less hero spells. Yung cooldown, less than 25%. So, bali, nabawasan niya ng mga 1.5 seconds or more yung bawat skills niya sa cooldown. So, bali, hindi na makikipagmaman dito ang LGD. Naantay na lang sila fight na lang sila under tower. Which is, pero pa naman silang pag-asa kasi once na makakuha sila ng magandang pick-off o makakuha nila yung kailangan nila sa Cloud9 ay makakapag-split push dito si Maybe and pwedeng
mag-focus sa ibang lane yung mga natitira niyang members. And oh my goodness, bumili ng Divine Rapier dito si Maybe. Tingnan natin kung malaki bang magagawa nito sa teamfight. Meron siya plus 476 damage. Oh my goodness, so plus 600. 600 plus! Ang damage niya. Eh, meron pang chance mag-crit. Holy shit, talagang... Whew. Hindi ako nagkakamali. Ito ata ang una nating first chance na makita natin sa TI magkaroon ng rapier. Pero ang tanong, sapat na ba ang damage niya para mabaliktad tong game na to? Dahil in terms of gold, lamang para ng C9. Pero sa team play na lang po mag-aatalo to. So, nangunguna pa rin si Envy. Second na si Sylar. And balak na ko rin ng C9 tong mid tower. Tingnan natin kung mag-ishi. Okay, tumalo na po si Maybe. Nag-remnant palayo. Nakakulong si Yao, no? Nakulong ni Yao? Hindi. And nandito, kinulong na... Inuna nila si Misery. Oh my goodness! Yung damage ni Maybe napakalakas. Pumutok na mag-isa si Misery and magbabak dito ang C9. Dahil 4v5 na laban and dahil lang doon. Gumanda ng posisyon ng LGD. Pero pag meron ka kasing rapier, double-edged sword yun eh. Maling initiate lang mga gawa niya. And chugi na siya bigla. Kaya rin siguro siya bumili ng Blink Dagger para mas makasurvive siya. Dalawa mobility niya in case na ma-hold siya ng kung ano mang skills na meron. Makakapag-blink out siya o kaya makakapag-remnant pa siya. And ano ba nangyayari sa Dota at merong mga gantong pangyayari? Merong naiiwan sa lapag. Kanina double, ngayon TP naman. Hindi ko alam kung anong nangyayari nagkaaganto Dota. And Fata 6-slotted. Si Envy rin, meron pa siyang ages, pero pag yung basta-bastain, ang dami ni Maybe. Mga dalawang sleight of fist lang and crit. Durog agad si Envy, kahit 3k buhay niya. And bumili na ng Ghost Scepter dito si Big Daddy dahil alam niyang basta mag-crit. Mamamatay siya rito and si Misery pala may hawak ng cheese. Hindi niya pinap kanina. Alam niya siguro, tanggap niya na sa sarili niya mamamatay na siya eh. Nandito si Bone 7. Oh my goodness! In-snipe yung courier. And extra gold. Para sa kanila, ito na naman po. Ano ba yun? Ba't may sira? Anyayari? Both teams passive pa rin and isa na lang kasi ang kailangang i-push ng C9. Pwede sila mag-transition sa top to mid or mid to top. Total naman wala ng T2 tower ang LGD. Nandito na naman tayo sa bottom lane. Si Fata and Misery lang po nandito. Isang magandang steering chain and sleight of face. Pwede sila mamatay dalawa. Pero kahit gantong disadvantage na sila, nagagawa pa rin nila mag-defense tsaka maka-pick off ha. Believe din ako sa LGD. And dito na po pumapalo yung stress factor na sinasabi ko pagdating sa paglalaro ng Dota. Dahil importanteng match to. Maring dito mapunta yung ganda ng ano ba dito tawag dito? Nauutal pa naman ako. Sorry guys ha. Hindi ko maisip yung mga gusto kong sabihin eh. Nastatak sa dila ako. So tulad nga sabi ko, importante rin kasi itong group stage na to. Kasi ito yung magde-decide kung... Kasi once na kayo yung maging number 1. Number 1 kayo sa group stage.
So, automatic na sa winner's bracket kayo, less games. Tapos pagka nakuha nyo pa yung number 1 spot, pwede kayong mamili ng gusto nyo kalabaning team. Pero tingin ko, sa winner's bracket din dapat eh. So yun nga, oh my goodness, nandito na habang nag-uusap, dumadaldal ako, pinutok na nila dito sa Yao, ginamitan na yung flaming lasso. And 4v1 na po, 4v5 na po ang laban and nag-45 sila. Kinumit na ni Envy yung kanyang the Storm. Hindi na sila go-go. Pumake off lang sila. Which is hindi masyadong, hindi ganun kalaki kawalan na yun sa LGD. Na hindi naman ganun katagal yung respawn time ni Yao eh. So maybe, tingnan natin kung anong next item niya. So bumili na rin pala sila ng gem. Para ma-focus nila na maayos yung mga kalaban dahil doon sa defensive Glimmer Cape, which is nakakainis nga. Lalo pa sa early game. Oh my god. I-expect yung mapapatok nyo yung hero na target nyo. Eh, hindi. Nagkakamali kayo. Walang makakapigil sa kanila. Dito, Walrus Punch. Ginamitan na ng snowball dito si Bone 7. Fininger ni Misery siya. Pero boy pa rin siya. Good grave. And nagmama. Ginamitan Eye of the Storm. And oh my goodness, nabuhay si Yao dahil dun sa Glimmer Cape. And hinahabol ni Fata rito si Xiao. In-scream no need na. And nandito na ulit sa mid lane ng laban. Envy na stun. Si Sylar naging baboy. And si Fata Winalrus Punch. She's running low. Maybe. And MMI, oh my goodness, buhay pa siya. Ang ganda na naman ng grave. Oh my goodness. Yung kanya sa... yung damage si Maybe, ibang klase. Nag-crit. And monster kill. Oh my god, it's a 4 for 1. Buhay pa rin! Anti-Team LGD! Holy shit! Ibang klase yung crit! Tingin ko, poor decision making na naman ang ginawa ng C9 dahil masyado sila nagtuto ng pansin sa iba't ibang characters eh. Dapat si Maybe o Sylar lang ang focus nila. Pero hinex ni Fata si Xiaowei, which is wala naman siya masyadong gagawin kundi gumawa ng defensive and burst, which is wala naman siya sa position. Pero ewan ko, dapat ang priority nila si Maybe eh. Kasi siya lang base po ang umubos sa kanila eh. Eh, habang nangyayari ngayon, siguro magpo-force buyback. May buyback. Oh my goodness, meron na naman pangalawang rapier na paparating para kay Maybe. Oh my god. Kung inubos sila na isang rapier, tignan natin kung ano mangyayari kung dalawa na yung rapier niya. Na hindi natin malalaman to. Big Daddy, nagmamama, pinap lang yung Lincoln Sphere and nakasmoke dito si Bone 7. Nagbabaka sakaling makuha dito ay nakuha niya si Sylar pero wala silang damage para ma-burst siya and mababaliktad ang mga sitwasyon which is siya mamamatay. Imbis na makapatay sila and nakuha na nila yung bottom and top tower. Oh my goodness! Dinakot sa mukha siya ang bastos! Pero nagawa na niya yung trabaho niya. Nagawa niya ng i-walrus punch na si Bone 7 which is nakuha sila na kila Sylar naging isda and nandito na buhay na ulit si buhay na ulit dito si Envy. Oh my goodness, ginawa ulit baboy and mapapaligiran si Sylar pero defensive grade. Good skill by MMY. Ginamitan na ng call down. Mapapatay kaya ni Envy rito si Sylar. Yes, si Will and makakataka si Fata dito kay Maybe. Pero oh my goodness, yung crit, iba klase 1,600. Muntik na mamatay si Fata yun. One more, tignan natin. Itatry niya ulit and yeah, buhay na ulit. Nag-buyback and I think dieback and then ginrape siya ulit eh. Nandito si Envy, nagmamama pero nakapatay na naman dito si Maybe. Pinigop niya si Queen of Pain. Yung crit is real. And nagbabitam lang dito si MMY eh. Nilalansin niya lang tong members ng C9 habang nandito si Maybe makakatakas. Oh my goodness. Yung damage niya hindi matotohanan. At bumili pa siya ng isa pang rapier.
Ang dami niyang napatay doon. Isang rapier pa lang po gamit niya. Paano pa kaya kung dalawa na? Pero tingin ko yung pangalawang rapier na yun, insurance siya lang sakaling mamatay siya. Siguro iniisip niya kanina na ako, baka madeds ako. Bibili na lang ako isa pang rapier just in case. Babay baka ako, TP pabalik, POT. Tapos makikipagbamaan ulit ako. And, naku po, iba na. Ang lakas na rin ni Envy, meron na siyang satanic. Kayang-kaya niya mamaan to. So, bali, paunahan na lang makapatay. Sino bang mauuna? Maybe o Envy? Ganun na lang. Nandito si Bone 7. Ginamit na naman yung kanyang flaming lasso. Fininger dito ni Misery, pero ang ganda ng grave. And nandito si Silent, nagmamama. Pinapta po yung BKB. Nandito na rin si Maybe. Oh my goodness, nag-remnant palayo. And si Envy, nag-ahabol dito. Pinapta yung Eye of the Storm. And MMY, force stop. Silent, ginawang isda. Oh my god. Oh my goodness, hindi pa rin siya patay. Ang ganda, defensive Glimmer Cape. And nandito, ginrave din siya. And si Envy running low. Oh my goodness, nonsense yung kanya satanic. And oh my god, ang lakas-lakas na ni Maybe. Hinahabol dito si Misery, Fire Remnant. Crit, ginawang isda. Buy time lang to. Oh my goodness, kinain niya na yung cheese and jumujuk pa siya. Ginamitan na ng force stop. Oh my goodness, nalusaw! Parang siyang ice cream na hindi nakalagay sa ref. Ano mga panahon yun, alam ko nakadidi rin siya eh. Ibang klase, isang rapier pa lang po yun. Meron pa siyang pangalawa dun sa courier na hindi pa niya ginagamit. And kukunin na nila dito yung barracks. Nalusaw si Misery dun. And, ganun-ganun na lang po. Medyo nabaliktad na naman. Hindi medyo, nabaliktad na po mismo ang laban. And, kumita sila sa T4 and tingin ko walang pang buyback dito si Eternal Envy. So, nandito finlaming lasso nila si Maybe, which is ideal target, pero nag-remnant palayo. And si Sylar running low, ginamit na yung cooldown, nag-buyback na po pala dito si Envy, ginamit na yung Eye of the Storm, nag-BKB, and nilago na sa mukha si Fata, running low din. Maybe crit, nakuha na dito si Queen of Pain, and ni-use na si Envy. Walrus Punch, crit, one more. Bigyan mo ba sa pang crit? And then, nag-rem na siya palayo and namatay naman dito si Yao. Namatay na rin dito si Xiaowei and nag-buyback si Sylar. Gusto talaga nila makuha itong Ancients and Bone 7. Oh my god! Oh, the-crit! Nalusaw na naman isa sa mga members ng C9. And I think this is a GG call. Oh my goodness! Ang gandang turnaround nun. For Team LGD. Akala ko matatalo sila ng C9 pero hindi, nabaliktad pa nila yung laban and they will get the win dito sa game 1. Ang ganda ng laban na yun. So, props to LGD. And good luck na ng C9 sa game 2. Nakuha na ng LGD ng momentum. Parang nag-choke sila eh. Hindi ko masabi kung choke o hindi eh. Bali, papanorin ko na sa replay. So, guys, see you sa game 2 ng LGD versus C9.